Ang pagiging landlord ay magandang way para mas yumaman ka pa. Pero hindi ito simple katulad ng pangongolekta lang ng bayad sa renta. Dahil ang totoo, pag nagkamali ka, malaki ang mawawala sa iyong oras, pera, at sobrang sasakit ang ulo mo dahil sa sobrang stress. Kaya sa video to, isi-share ko sa iyo ang top 5 mistakes ng mga landlord at pinaka-importante, paano ito may iiwasan. At magtagumpay ka sa pagpapatakbo ng rental property business. Mapabago ka mang landlord or property manager? Etong tips na to ay malaki ang may tutulong sa'yo para makaiwas sa malaking problema. Hi, I'm Lena Goba, na 7 years ng property manager at owner din ng mga rental property. May kwento muna ako sa'yo. Noong 2021, may tinanggap akong tenant. Nung apartment pa ang unit ko, etong nasa likod ko. Hindi pa siya rent transient house. Okay naman, in 6 months, maayos naman siya magbayad. Kaya lang, after 6 months, lagi na siyang delay magbayad. At umaabot pa nga ng 20 days bago siya makabayad. Hindi mo iisipin na wala silang pera kasi nakikita ko, lagi naman silang nagsha-shopping. Tapos ang dami nilang sasakyan. Kaya ginawa ko, gumawa ako ng notice letter. Nakalagay doon na pag hindi pa sila nakabayad this month, papaalisin ko na sila. Dahil doon, nagbayad naman kaagad sila. So naisip ko, hindi pala nila talaga priority ang magbayad ng renta. Kaya dinidelay nila. Kaya natutunan ko na pag iniisahan ka na ng tenant mo, talinuhan mo na at mag-step up ka para i-priority ka nilang bayaran. Share ko na sa'yo ang top 5 mistakes ng mga landlord at kung paano maiiwasan ng mga to. Mistakes number 1, ang hindi pag-screen sa mga tenant. Kasi nagmamadali ka at takot kang mabakante yung mga unit mo. Kaya hindi mo in-interview yung mga tenant para alamin ano ba yung source of income nila. Regular na ba sila sa trabaho nila? Or temporary lang, parakit-rakit? Ang tip ko dyan, gumawa ka ng criteria ng tenant na tatanggapin mo. Example, dapat may regular job ito. At hindi lang siyang nag-iisang nagtatrabaho sa pamilya. At least 2 sila. Mistakes number 2, underestimate ang maintenance cost. Maraming landlord ang hindi pinapansin ng konting sira sa unit nila. For example, may tumutulong bubong. Pinabayaan nila hanggang sa pati kisame nasira na rin dahil laging nababasa. So imbis na tagpian lang dapat yung bubong, ngayon kailangan pang magpalit ng kisame. Tip ko dyan, dapat may contact ka ng maintenance at panatilihin mong maganda ang relasyon mo sa kanila. Para isang tawag mo lang, andyan na kaagad sila para sa'yo. Para maayos na kaagad ang problema mo at hindi na lumaki. Mistakes number 3, mali yung pricing mo sa rent. Overprice ka or masyado namang mababa. Pag overprice ka, mahihirapan kang makakuha ng tenant na magtatagal sa unit mo. Kasi hahanap at hahanap yan ng mura. Pag masyado namang mababa, sayang naman yung panahon na tumatakbo at yung effort mo rin. At dahil sobrang baba mo, mahihirapan ka din i-improve yung unit mo para ma-innovate pa to. Para makaiwas, magtanong-tanong ka dyan sa lugar nyo kung magkano ba yung rate. Kung gusto mo naman mag-charge ng malaki, dapat mukhang premium yung unit mo. Yung mukhang bagong pintura at bago din yung mga appliances sa loob. Mistakes number 4, miscommunication sa mga tenant. Maraming ganito sa ating mga landlord. Yung ang hirap nating makontak. Pag may reklamo yung tenant, hindi ka agad makausap. At dahil dito, sa hindi mo pagre-reply sa kanila, nagdudulot ito ng away at misunderstanding. Solution? Bigyan mo sila ng oras. I-priority mo ang makipag-communicate sa kanila. Lalo na kung may nirereklamo sila para hindi lumaki ang issue. Mistakes number 5, walang alam sa law. Hindi mo alam i-handle ang security deposit at kung paano ang tamang procedure bago magpaalis ng tenant na pwedeng magresulta sa'yo ng malaking problema. Pwede kang mapabarangay or makasuhan. Solution? Educate mo yung sarili mo about sa landlord and tenant law na nakalagay din sa lease agreement. Tenant's right at responsibility mo rin bilang landlord. Tip ko, mag-consult ka sa lawyer or sa property manager ng real estate. Naniniwala ako na dapat may sapat ka na kaalaman sa pagpapatakbo ng rental property business para makaiwas ka sa problema at magtagumpay ka sa negosyong to. Kaya naisipan ko namang i-share sa'yo ang experience ko at kaalaman na rin. So good luck sa rental property business mo. Basta lagi mong gagalingan, sisipagan at magpakatalino ka. Relate ka ba sa mga sinabi ko? Kung relate ka, paki-comment mo naman dyan sa baba. See you on my next vlog.